Ay, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Munting kaalaman nga pala. Nako, eto, first time in a history pala na may natanggal sa bilang Blue Ribbon Chairman. Na ito si Senator Dante Marcoleta. Hindi na tayo nagtataka dahil natapat ito sa panahon natin kung saan nasa malalim na investigasyon ni Senator Dante Marcoleta, etong anomalyang flood control, bigla siyang tinanggal pinalitan ng mga bugok, ng mga school bukol. No, hindi na tayo, alam mo, school bukol kayong dalawa dyan Tapos babalik pa daw itong si Ping Lacson. Aba, demanding pa sa pagbabalik niya. Sino ka? Hero ka ba sa pagbabalik mo? Wala ka nga nagawa Di ba? Wala ka nagawa. O eto, basahin natin to. Kung ako'y muling mahalal bilang pinuno ng Blue Ribbon Committee, dapat tayong maging ilhanda sa anumang consequence ng aking mga aksyon at desisyon. Sino ka? Who are you para maging handa kami? Sir, matagal na namin nakahanda kami sa nangyari. Alam na namin nagkakalokohan lang dyan. May nagawa ka ba dyan? Tama sinabi ni Kiko Barsaga. Anong sinabi ni Kiko Barsaga? Anong consequence? Wala ka nga nahuli nung Blue Ribbon Chairman ka Nagdrama ka lang tapos nag-resign agad nung lumabas yung picture mo kasama si Diskaya. Ako sa lagay ko sabi ko nga di ba, kaya ito nag-resign bilang Blue Ribbon o bumaba. Hindi lang kay Diskaya Para sa akin, Kiko Barsaga, may punto yan, Diskaya niyo po. Pero para sa akin, kaya ito bumaba din, dahil alam niya matutumbok si Romualdez ngayon, naalaman niya, lumito bigla yung parliamentary courtesy hindi pala pwede patawag yung bugok na yon Malakas na loob niya sa bilang Blue Ribbon Chairman at bumalik. Bakit? Hindi niya mapapatawag Si Saldi, hindi niya mapapatawag. Yung passport, di makansela. Di ba? Obvious na obvious O ngayon, malakas loob nitong mamang ito na makabalik sa bilang Blue Ribbon. Dahil alam niya, yung amo niya na nagpapakusa siya, nagpapakatuta, hindi niya magagawang matawag. Kahit ipatawag pa sa kasi, ibabato lang sa atin ni Lacson, ba't ika papatawag? Wala nga may parliamentary courtesy niya bayaan niyo muna mag-resign yung tao. Ganun yung sasagot niya, malamang Hindi mag-resign si Romualdez bilang congressman para mawala siya, mawala yung yung parliamentary courtesy na yan. Di ba? Hindi yan mag-resign. Di ba? Ngayon, babalik to. Anong action decisions niya sabi mo? Anong consequence niya sabi mo? Di ba? Wala po itong nagawa itong taong ito. Kung may nagawa ka, ba't ka bumaba? Sige nga. Tapos demanding ka pa, gusto mo sa pagbabalik mo, may consequence na mga action at decision, sino ka para magsabi ng ganyan? Di ba mga kababayan ko? Tama ho ba? Matapos yung agawin sa matinong investigasyon kay Senator Dante Marcoleta, ganun babalik ka dyan? O ngayon, first time in history pala ito, tinanggal si Senator Dante Marcoleta. Panoorin natin ito si Tikia. May sa kasaysayan ng Senado, first time lang na na-unseat ang sitting Blue Ribbon Chair. Napakababaw ng dahilan ng tinanggal si Senator Dante Marcoleta. Di ba? Hindi ba kaibigan bakit natin tinalakay ito? Kasi palalim ng palalim problema ng bansa. Lalong palalim, alam mo sino binabalikan? Alam mo sino namimiss ng taong bayan? Si Senator Dante Marcoleta. Bakit? Nagugulo na ang ICI, sikretong-sikreto sila. Ngayon may mga lumalabas ng ganito, sila Tikia o sila Tikia ba to Tikia? No? Si Malu? Oo. May mga lumalabas sa iba't ibang personalidad na mataas sa tao, gustong ibalik si Senator Dante Marcoleta. Bakit? Alam nila wala nangyayari sa investigasyon ngayon. Di ba? Anong date na ngayon, di ba? Makikita mo may kumumpas. Oh. May kumumpas. How do you remove a Blue Ribbon Chair? That's a decision by the plenary. You can only do that if you remove the Senate President. You cannot remove a chairman sa plenary kasi collective yan So they had to remove the sitting Senate President in order to remove the sitting Blue Ribbon Chairman. And after they were removed, look what happened. Diba? Nagkataleche-leche na. Mula nang buha, diba sabi ko sa inyo, mula nang ako ang tao po kasi, kapag isa lang nag-iisip, hindi pwede papakinggan yan. Pero kung lahat ng tao hindi naman nag-usap-usap, pero sabay-sabay nilang naisip. For example, ito, si Madam, saka ako, at iba pang napakaraming Pilipino sa social media, milyon, na sabay-sabay nag-iisip mula lang si Senator Dante Marcoleta daw ay bumaba, nagkagalito na investigasyon. Tama! Vox Populi! Tama, di ba? Okay, naniniwala ka ngayon, Erwin Tulfo.
na kung ayaw namin dyan, ayaw ng taong bayan kayong dalawa, naniniwala kayo, sabi kasi ni Erwin Tulfo, Vox Populi, Vox Pele Day. PD, ano ba yun? Sabi niya, kung ano yung voice of the people, voice of the God. Oh, voice of the people, ayaw ka ng tao. Bilang chairman, naniniwala ka, di bumaba ka. Ayaw ka ping. Di bumaba ka. Di ba? Yes, sir. Am I right, sir? Di ba? Okay, ito, gusto ng taong bayan si Marcoleta. Si Gutesa, yung that marine guy, Orly. tama lang siya, di ba? Tama lang siya hindi mag-avail ng protective custody ng DOJ. Why? Hindi siya safe. Tingnan mo, nagtago yung tao, di ba? Dahil malalim yung sinabi niya. He was able to name the staff of Saldico. He was able to identify the places where they delivered the money, where they got the money, how they did it. O, ito yung sinasabi natin yung pera na binanggit ni Senator Marcoleta mamaya, marinig nyo, nasa ng basura. Nasa yung basurang mali-maleta. Ba't iimbestigahan ng mga ICI? Bakit kung ano-ano inuuna nyo? Ha? Hindi totoo lang. Hindi kayo po pwede papuntahin si Romualdez. Kasi ang ginawa ng mga ICI ganito eh. Pinapunta si Romualdez doon. Okay, tama. Mahusay. Tapos tinanong doon. Hindi natin alam kung ano tinanong doon. Kasi kung tinanong tungkol sa basura, sana may lumabas na balita, inimbestigahan yung lugar. Yung asamba din nila, doon ba sa Forbes Park, yung mga maleta, inimbestigahan pati may CCTV. Malamang may CCTV naman sa guard na yun eh. Bakit wala nagkukumpirma? Hindi naman namin kailangan ng kasagutan ng tama eh. Kahit mali, okay na eh. Alam ba? Napatunayan, ni-review namin ang CCTV sa Forbes Park sa ganitong date. Wala kami nakitang pumasok na alinmang sasakyan na kahinahinala na may dalang mga mali-maletang basura na laman ng pera. Hindi okay. Pass. Pero hindi. Ang ginawa nyo lang, pinatawag ni si Romualdez at hindi pa namin alam kung ano pinag-usapan nyo. Tapos paglabas, kinabukasan si Bongo na ang pinag-iinitan. Ganyan yun eh. Sa tuwing binabanggit ang pangalan ni Bonjing, kinabukasan may iba ng viral. Binanggit mo pangalan ni Bonjing ngayon, bukas tanggal ka bilang Blue Ribbon. Binanggit mo pangalan ni Bonjing ngayon, bukas Escudero ikaw naman. Di ho ba? Napakalinaw po mga kababayan eh. Di ba? Binanggit mo pangalan ni Romualdez ngayon? Ano ka, ito kayo ngayon, mag-iinitan kayo. Bilang nakikita ng tao, hindi sa akin galing yan. At yan ang obserbasyon ng mga tao. Bakit mo tatawagin si Romualdez sa ICI? Dapat, pag tinawag mo, imbestigahan mo yung pinaratang sa kanya. Kasi kaya nga siya nandiyan dyan. Kaya nandiyan si Romualdez. Kasi diba ikaw, tanongin ko kayo mga ICI, bakit nandiyan si Romualdez, ba't tinawag nyo? By personal kayong tanong? Kaya nandiyan yan kasi yun ang lumalabas sa mga ebidensya. Hindi naman siya pinagbibintangan eh. Tatanungin, ano yung pinakamahalagang dapat nyo itanong na hindi nyo ginawa dyan sa ICI? Yung mali-maletang basura. Pinabayaan nyo lang eh. Ano ibig ko sabihin pinabayaan? May nabalitaan ba tayo na, pumasok kami sa Forbes Park, tinignan namin, ikaw ba naman, million of houses doon sa Forbes Park, halaga ng milyon-milyon. Bahay ni Romualdez, isipin mo, wala bang CCTV yung bahay ni Romualdez? Hindi ako naniniwala. Baka nga siya doon may CCTV. Yung bang bahay ni Romualdez, hindi ba ipa-review? Yung CCTV, wala lamang kayo, hindi nyo wala kayo action na gano'n. So, isa lang ibig sabihin nun. Ayaw nyo talagang imbestigahan yung tungkol kay Romualdez. Pero pag kay Senador Bongo, lahat na iniimbestigahan nyo. Tama, mali? Hindi ho ba? Nawala ako eh. Ayun. Tama, mali? Pag kay Senator Bongo, ang bilis nyo imbestigahan. Kakalkalin nyo pati si LTG Construction Company ng tatay ni Bongo, kinakalkal nyo isa-isa. Dadaan sa ombudsman, dadaan sa ganito-ganito, talagang masusi. Ganito pala, may billion pala, pati date, alam eh. 2017, sumali pala ganito, nakipag-joint venture kay Diskaya. Samantala, yung napakasimple, napakahalaga, nandoon na, yung mali-malitang basura, hindi natin pinakinggan yun, hindi natin, binaliwan natin yun.
Ha? Kaya totoo naniniwala kami kaya tinanggal si Marcoleta kasi natutumbok na yon. Ang hindi lang natin alam, Paul, is paano ba yung scheme ng operation nila? Paano sila kumita? Kasi sabi-sabi lang yung 30%, 20%, etc., etc. Iba pa yung park. Ako, ang gusto ko malaman, paano nagawa yung park? Nagpa-park ka ng pondo, doon sa pinag-parkan mong distrito, may kita na kaagad yung congressman. Yun, klarado yun sa sinabi ni Congressman Tommy Chanco. Meron rin yung, I forgot the term he used, yung sharing or something. Yun, kailangan natin malaman kasi how are you going to correct something that you do not know how it was implemented? Diba? Itong mga DE ng Bulacan, etc., etc., oo, nakakashock ang mga sinabi. Pero ilang district engineer ang ganyan? Huwag mo sabihin sa akin, sa Bicol, kung saan doon si Congressman Saldico. Tapos yung kulungan pa ng mga district engineer, gaganda oh. May mga CR pa, gaganda oh. Naka-aircon pa yata yun. Fresh na fresh pa eh. Samantalang yung mga nakakulong doon, na nakapagnakaw na ng mga toothbrush o anuman, na sardinas, doon sa kulungan, hanggang ngayon nakakulong. Ha? Konti ano lang, doon nagsisiksik doon sa kulungan sa mga jail, sa mga city jail. Ang babaho. Tapos yung kulungan, bibigay nyo na maganda. Apa, sino? Pera namin yung pinanggasos dyan. Pera namin ninakaw dyan. Tapos yung pera namin, iniinsulto nyo ba kami? Tapos yung pagdinig sa ICI, wala sikreto. Tapos tinanggal nyo yung mga magli na investigador. Pinagluloko nyo ba kami? Huwag nyo naman kami lokohin, mga Pilipino. Niluloko nyo naman buong Pilipinas eh. Huwag nyo naman kami lokohin, parang awa nyo na. Nakikiusap kami. Yung pera ninakaw na mga yan sa amin, okay na yon. Sige, pagbibigyan namin yon. Pero sa pagkakataon ito naman, huwag nyo naman kami lokohin. Eh, walang ganyan. At hindi mas malala doon, huwag mong sabihin sa akin sa distrito ni Speaker Martin Romualdez. Nadamay pa si Martin Rivera. Hindi mas malala. Huwag mong sabihin sa akin na sa distrito ni Sandro Marcos, Lily White? Si Malupicia ay isang kilalang political strategist at commentator. Matapos tanggalin si Senator Marcoleta mula sa investigasyon, unti-unting naging malabo ang takbo ng usapin. Marami ang nagtatanong kung bakit tila nawalan ng linaw at direksyon ang investigasyon pagkatapos ng matanggal si Marcoleta sa aksyon. O, diba? Totoo yan. Totoo yan. Linaw-linaw. Predecessor. Diba? Mula na tinanggal itong mamang ito. Diba? Ayaw nyo ibalik eh, diba? O, ayaw nyo kapayapaan? O, eto, huwag nyo ibalik to. Ayaw nyo kapayapaan pala. Ayaw nyo matuklasan kung sino dyan eh. Pakinggan natin to. Magbigay tayo ng reaction dito. What are the things that are being placed above the net? Kaya nagbo-bloat yung budget natin. He was talking about allocables. Was talking about leadership and program, and then the FLRs, which happened after the BICAM. Ang karaniwan na yun, it's always the difference between the net and the GAA. I was able to calculate from what he told me at that time. I was able to summarize at least 1 trillion pesos over and above the ceilings indicated in the net. So, Mr. Chair, dito po sa 2026 proposed expenditure program of DPWH, nagkaroon ng revision from 880 billion ba to o million? 880 billion to only 624, or all in all, 625.7 billion. Oh, eto tingnan mo, yung mga usapan na ito tungkol sa DPWH, humarap dito si Vince Dizon. Dito sa pag-uusap na ito, sa ating bidyong ito, nandito yung essence kung saan alam ng mga senador ang nangyayari, dahil related sila. Sino ba naman itong mga ICI na to na hindi alam ang mga nangyayari sa DPWH?
Tapos, sila mag-iimbestiga ngayon doon sa sangkot sa DPWH, sa flood control. Sino kayo? May alam ba kayo? Tanong ko lang. Hindi ko kayo sinabi wala kayong alam, ha? Pero, investigador ba kayo? Hindi ba? Dapat yung mga ganito, may mga alam, mga senador. Dapat ibalik ang Blue Ribbon sa pangunguna ni Senator Marcoleta. Sige, payag na kami kiping. So, nawala na ba yung sabi ko rito, taba ito eh. Kumbaga, Mr. Chair, sa katawan ng tao eh. 1 trillion peso additional to the ceilings already indicated in the NEP is 2 months. Parang ang sabi ko eh, taba na ng tao yun eh. Oo. Pag hindi natin inalis yung taba ng tao, hindi ka mamatay na yun eh. So, ano ang presumption dito, Mr. Chair? Sa 625.7, nawala na po ba yung binabanggit natin? Unang-una po, no, as a matter of fact lang po, ang nawala po dyan yung flood control locally funded projects at ibang mga proyekto. Okay. Pero kung ang tanong niyo po ay nawala na ba lahat ng taba? Tingin ko po, base lang po sa pinakita sa atin ni Chairman ngayon, hindi po totoo yan at meron pa rin pong taba. So, ibig sabihin po, hindi natin talaga na i-strike yung taba ng sistema. Hindi natin siya na-address. Kailangan pong i-address, pero tingin ko po ang pag-a-address sa kanya, kailangan simulan sa budget, pero kailangan din po simulan sa proseso kung paano nagpapasok ng mga proyekto sa National Expenditure Program. I think, Mr. Chair, we can start by reviewing the allocations per district. Tama po. Okay. Tama po. Nakita ko doon sa 2024, 2025, and finally 2026 budget allocation. Meron kang makikita dyan, Mr. Chair, na talagang lopsided eh. Merong bigla na lang magkakaroon sa isang district as much as 5 billion to 11 billion, samantalang iba at least 1 billion. Hindi ko maintindihan yung philosophy behind that eh. Sa palagay ko, yung nakapark dyan at saka yung taba-taba dyan, nandyan lamang yan eh. So unless and until we are able to justify bakit halimbawa ang isang distrito na napakaliit compared to other districts, wala naman significant na difference yung dalawang districts eh. Pero makikita mo, 11 billion yung isa is only 3 billion. I don't think that is justified. So, kailangan po siguro nating suyurin, Mr. Chair. Hanggat hindi po natin nagagawa yun, hindi po mawala yung taba. Pagkatapos yung leadership, Mr. Chair, ako po, nagtagal po ako sa House of Representatives. Eh. Mabuti na lang, party list lang ako. Hindi ko po minamalit ang party list. Pero kaya ko lang nasasabi sa party list, naging kalakaran na lang eh. Pag party list ka po, masaya ka na sa 150 million eh. Okay. Yung inyo pong constituency is nationwide. Mr. Chair, para ka rin senador eh, pagka party list ka eh. Kasi nationwide ka eh. Pero ang budget mo, pang budget lang ng barangay kapitan. 150. Samantalang ang regular congressman, nag-average po ng 1B. Laki, 1B? Nasaan po yung katwiran doon, Mr. Chair? O tapos nakukurakot lang, mga kababayan. Alam mo sa ibang bansa nagagamit yung pera, lalo sa Japan. Kung ano yung binadget doon sa politikong nakaupo doon sa distrito o representative siya, nagagamit talaga. Kaya yung pera na dapat ilaan sa mga mamamayan, halimbawa sa lungsod ng ganito, ginamit yung pera na maayos, walang kurakot, masusupply lahat ng gamot, lahat ng mga maganda ang lungsod eh. Hindi substandard na magawa lahat. Di ba? Ibinubuhos natin yung pera dito sa mga kurakot na congressman na to, tapos napupunta sa bulsa nila. Di ba? Tapos pagdating sa mga ganitong hearing, wala kayong alam. Ang sisisihin nyo yung mga kontraktor, hindi naman natin pagkatagul yan, pero yung mga congressman, ligtas na naman. Di ba? Hindi lahat
Nationwide kami, sa kagustuhan ko halimbawa na masuklian ko ng utang na loob dahil sa napakaraming botong nakuha ko sa iba't ibang panig. I-apportion ko sana. Sa 150 million, Mr. Chair, yung isa mabibigyan mo lang ng 300,000 na lang o kaya 250,000 at sasabihin sa iyo ng mayor, salamat po, Congressman, sa binigay nyo. At least may tatayo ko na po yung kubeta na. Nakita po ninyo kung gaano po. Samantalang ang isang distrito, 11 billion, merong 8 billion, merong 6 billion. Oo. Kakapal ang mga pagmumukha ng mga to. Secretary, Mr. Chair. Pera ng taong bayan, pinamumudmud nyo. Hindi ko po nakikita yung justification. Kaya nga ang tanong how do you allocate the finite resources of this country? Yung economist, sandali lang niyang sasabihin sa atin. Alam niyang kwentahin eh. Marami siyang variables, marami siyang parameters. Pero dito po, pag tinignan nyo isang distrito, wala kang makikitang significant variable o indicator kung bakit mas marami ang dapat niyang makuha. So let's start with that. That is supposed to be the starting point. Ang sabi mo kanina, Secretary, we should err on the side of caution. Gusto kong palitan. We should act at the side. Ayoko magkamali tayo. Not even erring. We should act on the side of caution. Agree po, Mr. Chairman. 100%. And then, Mr. Chair, kung pwede ko pang idagdag sana to, dito po itong Asset Preservation Program ng DPWH. 2022 to 2025, talagang papataas po yung expenditures. Ayun. 117 million, a billion. 2023, 124 billion. 2024, 139 billion. 2025, 153 billion. Talagang papataas eh. Mr. Chair, tama naman ito sapagkat kapag itong perang ito nagamit natin sa tamang pamamaraan, magagamit natin ng mas matagal ang ating mga kalsadahan, mga bridges and so on and so forth. Di ba tama yun, Mr. Secretary? Tama po, Mr. Chairman. Okay. Pagkatapos biglang nagkaroon ng 2026, naging 105 na lang. Ang ibig ba sabihin nito, yung papataas na ganun, 4 na taong papataas, tas bigla mong ginanon. So, naisip ba natin na wala nang kakwenta, wala nang kwenta yung preservation program natin, Mr. Chair? Mr. Chairman, no, in fairness po, no, dapat dapat dyan tinatanong si Bonoan eh. Yung dating, dapat nadyan din eh. Tataka lang ako ha. Ang nakakaalam kasi dapat dyan, yung matagal nakaupo sa DPWH Secretary. Sa hindi ko malaman nila, ba't di rin pinapatawag yun? Di ba? Original po ay 105 billion. Pero itinaas po ito to 115. 123. 115 po. 115 lang po. Hindi po 123. Hindi, sa record ko po kasi 123. Okay. Ang final po ata na HGAB ay 115, Mr. Chairman. Pero tumaas pa rin po ng 10 bilyon. So, mababa pa rin kaysa doon sa mababa pa rin po. Trajectory na nangyari. Tama po. In the last 4 years. Tama po. So, ang assumption po ba rito ay hindi na natin talaga iniisip na i-preserve yung ating mga assets? Hindi naman po ganon ang sinasabi sa akin ng mga kasamahan ko. Ito lang po talaga, ang unang-una, ito po ang in-approve lang ng Department of Budget and Management nung sinabmit ng DPWH sa kanya ang asset preservation. In fact, ang in-approve lang po 105 at ito po ay nataasan ng konti ng HGAB to 115. Pero tama po kayo, kailangan po talaga humabol. No, kasi like ngayon po, no, ang dami po nating mga tulay na nagkakaproblema. Kasama na po halimbawa ang San Juanico, okay, yung bumagsak na tulay sa Cagayan. Okay. No, so ito po lahat ay dapat kasama sa
asset preservation program natin na unfortunately, nababawasan po. No? Hindi, nasasayang lang. Bakit? Nagme-maintenance yun eh. Binabudgetan ng maintenance noon, yung tulay na yun. Ano nangyayari? Gumuguho. Pag gumuho kasi ang isang tulay, lalo na yung tulay na yun napakahalaga. Hindi lang po yung tulay na apektuhan yung lugar na yun eh. Yung ekonomiya ng lugar na yun. Bakit? Paano makakapagdaan? Halimbawa, yung truck na dadaan, diba, sa mga tulay, ando doon nadaan yung truck ng mga supply. Kung bagsak yung tulay, gagawin pa, ang tagal gawin sa atin eh. Di ba? Ang bilis-bilis na magsira ng kalsada sa atin, pero pag gagawa, ang bagal. Walang budget. Di ba? Kukulangin. Di ba? May maintenance yan eh. Dapat ang maintenance yan, ikaw ba naman sa bahay mo, may sira bahay mo? Alam mo kung may tulo bubong mo. Di ba? Alam mo kung side mo may crack. Alam mo, dapat ikaw presidente ka, o sino kayo namiminuno dyan, alam mo kung ano paano, kaya nga binigyan ka ng budget dyan eh. Binigyan ka ng tauhan dyan para magsilbi sa Pilipinas, sa mga mamamayang Pilipino. Di ba? Pasahod namin kayo. Kumilos lahat kayo. Di ba? May maintenance ng tulay, bumagsak. Bakit? Anong kapabayaan? Kulang. Maaaring substandard. Tapos isisisi sa mga nakaraang administrasyon? Hindi. Yung maintenance. Sa akin lang ha. Akin palagay lang yan ha. Mga nakaraang mga taon. Pero unfortunately din po, ito lang po ang in-approve. Pero we will welcome po kung itataas pa po lalo ito ng House ay ng Senate Finance Committee, Mr. Chairman. Mr. Chair, akala ko yung isa po sa isasagot ninyo ay dahil sa karanasan din natin na ito pong laki ng perang ginamit natin. Halimbawa, 2022, 117 billion. Pagkatapos sumunod na taon, 124 billion, 139 billion, hanggang umabot ng 153 billion. Pero hindi po natin nakita talaga na naging matagumpay po yung preservation ng ating mga assets, lalo na yung kalsada na. Marami po kaming nakita, lalo na po yung mga projects natin kung tawagin ay road slips, ano? Meron tayong mga landslide projects na yan, at saka yung slopes protection. Alam niyo lang slide nila, maputol tayo Dapat obligado rin mga gobyerno dyan eh. Bakit? Pinagmamasdan nyo kung sino nagpuputol ng puno. Hanggat maglagay ng CCTV ng mga malaking CCTV, malawakan eh. Kasi yung mamalitin ng puno, ang isang puno, tandaan nyo, nakapag-uugat ng napakalawak ng ugat na yan. Kayang humold. Kumbaga, yung ugat, yan ang pinaka-kabilya, pinaka-bakal ng semento. Para yung, ikaw, gumawa ka nga ng bahay na walang bakal, guguho yun. Kumbaga yung puno, yun yung pinaka-ugat eh. Ba't hindi, ng gobyerno to? Ba't pinababaya kalbo yung, natin? Ibig sabihin, hindi talaga matino ang namumuno. Yun lang yun. Ang dami po, dapat makikita ninyo dyan dahil sa bago pa lang kayo, pero alam ko po na napakarami po ngalingas-ngas sa departamento na yan. Dahil sa halimbawa po yung Rocknet halimbawa. Ayan, Rocknet. Pangsalo ng bato. Alam naman po natin, meron kayong memorandum sa DPWH na kailangan either ASTO ang specifications ng Rocknet o kaya ASTM. Nagpalabas po kayo eh. Alam ko po pa yung number ng inyo pong memorandum. Mr. Chairman, luma po ata na yan, no? Pero actually, para dito sa 2026, pinatanggal po natin lahat yan. No? Mabuti pinatanggal nyo kasi hindi naman sinusunod eh. Tama po. Alam po ninyo, ang standard ay ASTO o kaya ISTM. Pero ang ginagamit po pangkaraniwan, at ito'y nakita na natin sa maraming panig ng ating kapuluan, bibili sila ng Rocknet sa China. O yun. Ang presyo po ay halos 62% ang baba niya. Oh, sir, hindi. Ako kasi gumagawa ako ng budget dati, sabi ko nga eh. Hanggang sa makakamura, bibili sila. Oh, tinitipid nila pero yung budget ang laki. Di ba? Ilang Rockneting gabili. Yung niya lang, yung cat's eyes ba yun? Yung nilalagay sa kalsada ng mga ilaw. Magkano yun? Pipresyo nila 11,000 ang isa. Oh, wag sabihin nila, ay, magkano talaga yung cat eyes? 3,500 na nabili, minsan 5,000 nabili. O tubo ng doble-doble. Isipin nila, ay, maliit lang naman yan. Ano maliit? Ang buong Pilipinas yan, may cat eyes. Halimbawa, magkano yun? Daang milyon na pinag-uusapan doon. Naibulsa na naman yung iba. Doon sa talagang dapat na gamitin. So, Mr. Chair, dahil sa nung nag-bidding sa ASTO yung nilagay niya, at ASTM, napakataas na uri ng
Oh, napapangiti si Yusek Ador, alam niya ito eh. Pagkatapos bibili sa China, alam mo, Secretary, pati yung ginagamit na ilulubog horizontally at saka vertically, kung minsan dapat 5 metro, Mr. Chair, ano? 1 metro na. Alam mo yung rocknet kung gaano katibay yung galing sa China? Parang binalot mo ng sapot ng gagamba, Secretary. Kaya po hindi na... Alam nila yung standard doon, sir. Mga Senador Marcoleta, alam nila kung ano yung standard sa rocknetting. Alam mo yung rocknetting, yung tagasalo ng mga bato, dun sa mga guho, pag may mga sa Baguio, nakapalibot sa bundok yon. Para pag may nalaglag, hindi maano yung kalsada yung mga dumadaan. Anak ng teteng, parang sapot na gagamba lang, baliwala. May makita lang yung tao na uy, may rocknetting, ang galing, ang galing. Pero, kinurakot pala ibang pondo. Bakit? Ang ang rupok-rupok Di ba? Preserve. Kaya po, ang landslide, gano'n na lang po nangyayari. Tama. Kaya ang alam ko, kaya po siguro nyo binaba. Ang gusto ko sanang isagot yun, napansin po kasi namin, sobra-sobra talaga, pero hindi naman talaga nakatutulong para i-preserve yung assets na ating mga nagawa sa mga nakakarang mga panahon. Mr. Chairman, alam niyo po, na-mention niyo po yung rocknetting. Pero habang ako'y araw-araw na tumatagal sa departamento, lahat po ng sinasabi niyo, nakikita po natin on the ground. Ngayon lang po, meron pong bumagsak na kali ngayon sa Bukidnon, kahapon. Binuking mo naman ang administrasyon, ibig sabihin palpaka. Naku, nadulas yata si ano. Yung Buda Road sa Bukidnon, papuntang Davao. Hindi po natin alam kung ano ang dahilan nun. Pwede pong earthquake ang dahilan, pwede pong landslide ang... Hindi, huwag ka na magpalusot, sir. Substandard mga ginamit dyan, sir. Nadulas ka na Hindi ba? Pero pwede din pong kakulangan ng asset preservation. Kakulangan talaga. Dahil po itong kaling to 1999 pa ata. Kahit sinaulang popong pa yan, sa Japan yan, tibay 50 years na, tibay pa rin Di ba? Kasi may maintenance sila, tinatawag, may pagpapalit. Dito, kalsada rito, taon-taon, nagpapalit Matibay naman yung kalsada. 2000. So, 25 taon na yan. No? So, marami po ganito. No? At very, very unfortunate po. Itong mga pangyayaring ito. Pero, kagaya nga ng sinabi ko kanina po, sa aking opening statement. Wala po ako dito. At madali po para sa akin siguro. Dahil isang buwan pa lang po ako siguro dito. Isang buwan at halos isang buwan at kalahati pa lang ako dito. Okay. Hindi po ako pumunta dito para i-depensa. Okay. Itong mga nangyayari sa DPWH. Okay. Pero nandito po ako, ginagay po ako ng Pangulo dito at yung kabilin-bilinan niya. Oo, kabilin-bilinan niya. Nadulas ka lang kanina kaya buwabawi ka ngayon Diba? Nadulas siya yung kumbaga, para yan gusto sabihin kanina, palpak lahat ng gawa ngayon, tapos babawi ka. Para po baguhin. Dito lang, hindi ako galit sa'yo, sir. Hindi ako galit sa'yo, Pero, dapat, maging transparent ka Kahit amo mo yan naglagay sa'yo, kung may pagkakataon na dapat siya banggain, so what? Banggain mo. Kung talagang kailangan. Na ni chairman na nakikita natin na obvious na may problema. Talaga po dapat baguhin na natin ngayon. Kasi po, matagal na po ito. Matagal na po ito nangyayari. Hindi lang po ito ngayong taong ito. Mr. Chairman, hindi lang po the last 3 years ito. Sabi nga po ni Senator Gigarda kanina, dekada na po ito. So, ako po, isang linggo, isang buwan ka pa lang sa departamento. Isang buwan pa lang po, may Alam mo, Mr. Chair, baka hindi niyo alam na si Secretary Dizon, kamag-anak ko ito Nako, pisan pala. Dizon ako sa aking ina. Taga-Angeles ang nanay ko, Dizon. Kaya kung magtabang kami, pinsan. Isang buwan ka pa lang, pinsan. Pero yung bigote mo, hindi mo namumuti na Ano kaya kung tumagal ka ng 6 months? Ako'y nalulungkot sa'yo Alam kong gusto mong ayusin, alam kong gusto mong baguhin at magbago lahat ang
ng department. Si Sir Vince Disa, kung gusto mabago talaga yan, huwag kang magpapatago. Alam mo naman kung sino mastermind dyan eh. Naiilang ka lang sa amo mo. Huwag kang mailang dun, sir. Taong bayan ang panigan mo. Ano kung tanggalin ka? Pag tinanggal ka, isa lang ibig sabihin yan. Sa tuwing may kumakanta laban sa kanila, tinatanggal nila. Isa lang ibig sabihin yan. Guilty talaga sila sa pinagagawa nila. Ganun lang yan. Maging paing ka, sir. Sacrifice lang, sir. Try mo. Di ba? At ako ay isa sa naniniwala sa kagustuhan mo na mabago mo ang maraming problema na kinasasangkutan mo ngayon. Kung matutulungan ka lang namin sana ng higit pa sa magagawa namin ngayon, ay gagawin namin. Alam ko naman sa ang ating chairman ay yung Philippine Science Agency. Siya pala ay may kakayahan na magbigay ng maraming pantulong sa mga iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Alam din niya kung anong pwedeng itanim sa anong lugar. Meron yata silang mga technology na nakakalap o nagagamit. May mga equipment sila. Ang sabi ko sa kanila, Mr. Chair, Secretary, bakit hindi mo tulungan ng DPWH? Hirap na hirap sila. Isip-isipin mo nga ako, yung sumbong sa Pangulo na ginagamit nila ngayon, ay nanggaling sa MYPS application. Okay. Dapat sana ang ginamit yung PCMA application. Kaya makikita po ninyo kako, pag kinumpara nyo yung dalawa, magkakaroon po kayo ng discrepancy ng coordinates. So, tumatango-tango si Yusek Ponti. Tama o hindi? Blue Ribbon, nung ako pa po ang chairman. Kaya hindi ko po extensively nagamit sapagkat yun lamang siniyasat namin, nakakuha na ako ng mga ilang projects, nag-random lang ako, 15 yung nakita ko, magkakaiba yung coordinates, hindi pareho. Magmula sa 67 to at least 477 meters ang coordinates na pagkakalayo. Ay sabi ko sa Philippine Science Agency, bakit hindi mo ako tulungan? Nakita mo, wala pala kayong wala pala kayong satellite connection. Dahil mahal daw. Sabi ko, kahit mahal ito, Secretary, kung ito ang kinakailangan, para lamang yung inyong mga encoders sa baba, hindi nakakagawa ng kalukuhan na ipinapalit yung mga litrato na kunwari tapos na yung flood control, hindi pala tapos. Ang ginagamit lang nila mga cellphone na yung signal mahina pa, kaya nga pag mahina ang signal, lalong lalayo ang coordinates. Okay. Hindi ba, Yosekador? O, yan po eh. Isip-isipin na, sabihin po ninyo na sa PCMA po real time. Wala pong real time. Yung encoder po isip-isipin na, sasabihin po ninyo na sa PCMA po real time. Wala pong real time. Yung encoder po ninyo, ginagawa po niya, nag-encode siya every end of the month. So monthly. Wala talaga eh. Sa totoo lamang po, wala ni isa man na po pwedeng sabihin natin real time kung anong nangyayari on the ground. Ito yung kinakailangan pong gawin. Nabiro ko pa nga po sila eh. Hinahanap po namin kako yung mali-malitang pera na nakatago sa mga iba't ibang lugar. Sa Forbes Park. Na nakolekta nila sa flood control. Pwede po ba niyong malaman sa magitan ng inyong equipment kung nasaan ang mga pera nito? Pwede naman hanapin yan eh. Kung gusto nila. Kahit na biro lang nasasabi namin. Pwede naman hanapin nyo kung gusto nila. Kaso ayaw may mapahamak kasi. Kasi yung maleta na yan, hindi naman para sa isang tao lang yan eh. Duda ko eh. Para sa lahat yan. For the boys. Di ba? Ang ganito lang po muna tayo. No? Dito sa ating talakayan, ka-reaction natin, paalam po sa inyong lahat.